May isang tahimik na sandali bago magbago ang lahat, kapag kalmado ang mundo, pero unti-unti nang gumigising ang iyong espiritu. Aries, naramdaman mo na ito, hindi ba? Ang banayad na hatak sa dibdib mo. Ang biglang ihip ng hangin sa gabi. Ang pagpitik ng apoy ng kandila ng walang babala. Ngayong Pasko, hindi lang ito pagdiriwang, ito ay pagkakatugma ng tadhana. May isang sinauna at banal na enerhiya na tumutuon ngayon sa'yo. Ang pintuang inakala mong tuluyan ng nagsara ay muli ng dahan-dahang bumubukas. Hindi ito swerte. Ito ang universo na tumutugon sa panalangin ibinulong mo noong walang nakikinig. At ngayon, Aries, ikaw ang kailangang magpasya, handa ka na bang pumasok? Aries, hindi naging madali ang iyong paglalakbay. May mga bigat kang pasan na hindi nakita ng iba, nakangiti ka kahit pagod na ang kaluluwa mo, matatag kang tumayo kahit ang espiritu mo ay pabulong ng humihingi ng pahinga. Ikaw ang mandirigma ng zodiac, kilala sa tapang, sa apoy, sa hindi mapipigilang lakas ng loob. Pero kahit ang mandirigma ay napapagod din. At sa taong ito, parang bawat hakbang mo pasulong ay sinalubong ng katahimikan, walang gantimpala, walang pagkilala, tanging alingaw lang ng sarili mong pagtitiyaga. Ngunit paano kung ang katahimikang iyon ay hindi pagtanggi kundi paghahanda? Paano kung nililinis ng universo ang isang banal na espasyo para sa mas dakilang bagay? Ang Paskong ito ay hindi lamang isang pagdiriwang, ito ay isang espiritual na sangandaan. Nagbabago ang enerhiya. Umiiba ang ihip ng hangin. At Aries, alam ito ng iyong kaluluwa. Ang paninikip sa dibdib, ang biglang pakiramdam na may nalalaman ka, hindi iyon imahinasyon. Iyon ay pagkakatugma ng tadhana. At sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo na ang lahat ng pagkaantala ay bahagi ng banal na oras inihahanda ka para sa yugto kung saan ang iyong liwanag ay sa wakas makikita. Iyan is panahon ng paghihintay, bakit naantala ang lahat? May mga araw na napaisip ka kung nakalimutan ka na ba ng universo. Ibinigay mo ang lahat, Aries, ang lakas mo, ang katapatan mo, ang apoy mo. Ngunit kahit gaano ka magsikap, parang pinigil ka ng buhay sa isang lugar. Nanatiling sarado ang mga pinto. Tahimik ang mga tao. At ang mga oportunidad ay dumaan na parang usok na dumudulas sa pagitan ng iyong mga daliri. Naitanong mo sa sarili, ano pa ba ang kailangan kong gawin? Pero ang tanong ay hindi tungkol sa pagsisikap, ito ay tungkol sa oras. Sa paniniwalang Filipino, sinasabi natin, may tamang oras ang lahat. May kanya-kanyang panahon ang bawat bagay. Kahit ang pinakamalakas na apoy ay kailangang maghintay ng tamang ihip ng hangin upang lalo pang magningas. Ang mga pagkaantala ay hindi parusa, paghahanda ang mga ito. Pinoprotektahan ka ng universo mula sa mga tagumpay na wala sa panahon, mga ugnayang mababaw, at mga pasyang minadali. Hindi ka binaliwala, iniingatan ka. Sa panahong ito ng paghihintay, hinubog ang iyong kaluluwa. Sinubok ang iyong pasensya. Pinahaba ang iyong pananampalataya. Natutunan mong makinig sa iyong panloob na tinig. Maglakad kahit tila hindi nakikita ang daan. Maniwala kahit walang malinaw na dahilan. Ito ay isang banal na katahimikan, itinuro sa iyo na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa pagkilos, kundi sa pag-alam kung kailan mananatiling tahimik. Hindi ka na ang parehong Aries na nagsimula sa landas na ito. Mas marunong ka na ngayon. Mas kalmado. Mas nakaayon sa isang bagay na mas dakila kaysa sa sarili mo. At ngayon, habang ginigising ng enerhiya ng Pasko ang kalangitan, unti-unting nababasag ang banal na katahimikang iyon. Ang panahon ng paghihintay ay nagwawakas, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ganap ka ng nakaayon sa panahon ng paghubog. Aries, ang oras mo ay hindi ninakaw. Inipon ito. At ngayon ibinabalik na sa iyo, may tubo. Yan enerhiya ng Pasko, nagbabago ang daloy ng enerhiya. May isang banal na katahimikan na bumabalot sa mundo tuwing Pasko. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw at tawanan, may isa ring espiritual na ugong, parang isang sinaunang ritmo na muling bumabangon. Aries, hindi lang ito karaniwang pagdiriwang para sa iyo. Ito ay isang pagbabago ng enerhiya. Isang portal. Isang sandali kung kailan numinipis ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita at mas lumalakas ang mga bulong ng tadhana. Sa panahong ito, maaari kang makapansin ng mga kakaibang bagay. Isang kandilang pumipitik kahit walang hangin. Isang panaginip na mas totoo pa kaysa sa iyong paggising. Isang biglang hatak patungo sa isang lugar, isang pangalan, isang pakiramdam sa dibdib mo. Huwag mo itong baliwalain. Hindi ito mga aksidente.
Mga pag-activate ito. Ang enerhiya ng Pasko ngayong panahon ay may dalang apoy, ang parehong elemento na naninirahan sa iyo, Aries. Ngunit ito ay banal na apoy. Hindi ito naggangalit. Ito ay gumigising. Para sa Aries na matagal nang nanahimik, dumarating ang Pasko na parang isang tahimik na himala. Hindi maingay. Hindi en grande. Ngunit lubos na personal. Parang isang mensaheng isinulat sa mga bituin na ikaw lamang ang makababasa. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala tayo na ang mga ninuno ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga senyales. Dumadalaw sila sa mga oras ng katahimikan. Lumilitaw sila sa kalikasan, sa mga numero, sa mga emosyon na hindi mo maipaliwanag. Sa panahong ito, malapit ang mga ninuno. Ang kanilang presensya ay parang init sa isang malamig na silid. Parang mga kilabot na tumataas kahit walang nakamasid. Parang mga luhang pumapatak na hindi alam ng isipan kung bakit. Narito sila hindi upang magbabala kundi upang gumabay. Dahil may nagbabago sa loob mo, Aries. Ginawa mo ang panloob na gawain. Nagtiis ka. Lumago ka. At ngayon, handa na ang enerhiya ng panahon na salubungin ka sa gitna ng iyong paglalakbay. Ang Paskong ito ay hindi lamang tungkol sa mga regalong nasa ilalim ng puno, ito ay tungkol sa mga regalong nasa loob mo na sa wakas ay nabubuksan. Ito ay tungkol sa banal na oras na nagtatagpo sa kahandaan ng tao. At ikaw, matapang na kaluluwa, ay handa na sa wakas. Mararamdaman mo ito sa iyong katawan. Masasagap mo ito sa hangin. Ang landas sa unahan ay magsisimulang magliwanag, mahina sa simula, ngunit unti-unting lalakas at liliwanag, parang kandilang biglang nag-aapoy sa isang madilim na silid. Ang enerhiya ay hindi nagmumula sa labas mo, Aries. Ito ay umaangat mula sa loob mo. Iyan hibukas ng ipinto, nagsisimula ang isang bagong yugto. May isang tunog na tanging ang kaluluwa lamang ang nakaririnig, isang marahang langit-ngit, parang lumang pintuang kahoy na sa wakas ay bumibigay. Aries, ang pintong iyon ay matagal nang nakasara. Kinatok mo ito gamit ang iyong mga pangarap, ang iyong mga dasal, ang iyong pagtitiyaga. Ngunit hindi ito bumukas hanggang ngayon. Ito ang pintuan ng iyong panalong yugto. Hindi ito biglang bumubukas ng may ingay at kulog. Sa halip, dahan-dahan at banal itong nagbubukas dahil ang nasa likod nito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang buhay na naghintay sa iyo na maging kung sino ka ngayon. At ang nagbubukas nito ay hindi tadhana lamang. Ikaw iyon. Nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Marahil ay nararamdaman mo na. Maliliit na bagay na biglang umaayon. Mga usapang tila itinakda talagang mangyari. Isang biglaang ideya na nilulutas ang dating nakalilitong sitwasyon. Iyan ang bagong yugto na nagpapakilala, banayad ngunit malinaw. Hindi ito tungkol sa isang sandali ng swerte. Ito ay tungkol sa sunod-sunod na tahimik na pagkakatugma na humahantong sa isang hindi maikakailang katotohanan. Hindi ka nahadlangin. Sa pamahiing Filipino, may paniniwala na kapag ang isang lumang pinto ay biglang lumangit-ngit ng walang dahilan, may espiritong pumasok, hindi upang manakot, kundi upang magbasbas. Ito na ang sandaling iyon, Aries. Ngunit ang espiritong narito ay ang mas mataas mong sarili, sa wakas ay humaharap, ganap na gising. Ang panalong yugto ay hindi lamang tungkol sa material na tagumpay, bagaman darating ang kasaganaan. Ito ay tungkol sa daloy. Sagaan. Sa pagiging nakaayon sa ritmo ng iyong tadhana. Ito ang pagpasok sa mga silid kung saan dati hindi ka napapansin at ngayon ay humihinto ang mga tao kapag ikaw ay nagsalita. Ito ang pag-a-apply sa bagay na dati mong pinag-aalinlangan at mapili ng walang tanong. Ito ang sandali kung kailan nagtatagpo ang pagsisikap at ang banal na pahintulot. At ang pinakamaganda, Aries, hindi mo na kailangang habulin ito. Karapat-dapat ka na. Ang pintong ito ay hindi kailanman permanenteng nakasara. Naghintay lamang itong makasabay ang iyong kaluluwa sa sarili nitong liwanag. Ngayong handa ka na, bumubukas ito. At kapag tumawid ka na, huwag ka nang lumingon. Dahil ang lahat ng nasa unahan mo ay bago. At ang lahat ng naiwan sa likod ay paghahanda lamang para sa mismong hakbang na ito. Iyan ay panloob, yun ay pagbabago, hindi ka na ang dating ikaw. Aries, bago pa man magbago ang mga nangyayari sa paligid mo, may kailangang magbago muna sa loob mo. At ang totoo, nangyari na ito. Hindi ka na ang taong nagsimula ng taong ito o ng paglalakbay na ito.
Ang paraan ng pagsasalita mo, ng pagtingin mo sa mundo, ng pagdama mo, lahat ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Nalagpasan mo na ang ilang takot. Pinakawalan mo na ang mga inaasahang dati kumokontrol sa'yo. At higit sa lahat, nagsimula ka ng magtiwala sa hindi nakikita. Sa espiritualidad ng mga Filipino, tinatawag natin itong pagbangon ng kaluluwa. Tahimik itong nangyayari. Walang palakpakan, walang entablado. Isang marahang muling pagsilang sa loob ng puso. At Aries, ang muling pagsilang na ito ay matagal nang nagaganap sa loob mo, mas matagal pa kaysa sa inaakala mo. Ito ang dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam ng lahat noon. Dahil ang espiritu mo ay naghuhubad ng lumang baluti, ang baluting sinuot mo para makaligtas, pero hindi mo na kailangan para umunlad. Ang panalong yugtong papalapit ay hindi lamang tungkol sa mga oportunidad, ito ay tungkol sa pagiging ganap. Ngayon, kapag pumasok ka sa isang silid, ang enerhiya mo ang magsasalita bago ka pa man magsalita. Mapapansin mo kung paano nag-iba ang pagtugon ng mga tao. Hindi dahil sila ang nagbago kundi dahil ikaw ang nagbago. Lumambot ka, ngunit hindi humina. Natutunan mo na ang lakas ay hindi laging maingay at ang tapang ay hindi laging palaban. Minsan, ang tunay na tapang ay ang tahimik na pagpili na maghilom. Ang manatiling mabuti. Ang patuloy na maniwala kahit may mga pagkaantala. Nagsimula ka na ring makinig sa mas mataas na tinig. Tawagin mo mang intuition, gabay espiritual, o mga ninuno, hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay ito, hindi ka na kumikilos ng bulag. Nararamdaman mo na ang ritmo ng isang mas dakilang puwersa. At ngayon, sinusundan mo na ito. Ito ang panloob na pagbabagong ginagawang posible ang panlabas na pagbabago. Dahil kapag ang enerhiya mo ay nakaayon sa iyong layunin, agad tumutugon ang universo. Luminis ang mga daan. Nawawala ang pagtutol. At ang mga biyayang dating tila malayo ay nagsisimula ng dumating sa iyo, parang tubig na kusa ng dumadaloy patungo sa dagat. Hindi ka na ang dating ikaw. At dahil doon hindi na rin magiging katulad ng dati ang buhay mo. Elib senyales mula sa universo, bantayan ang mga pagpapatunay na ito. Kapag nagsasalita ang universo, hindi ito laging gumagamit ng mga salita. Gumagamit ito ng mga senyales, mga simbolong nakatago sa mismong harap mo. At Aries, kung narating mo na ang bahaging ito, ibig sabihin ay gumigising na ang iyong espiritual na pandama. Nagsimula mo nang maramdaman ang mga bulong. Ngayon, panahon na upang kilalanin ang mga senyales. Narito ang mga pagpapatunay na nagsimula na ang iyong panalong yugto. 1. Paulit-ulit na lumilitaw ang isang pangalan. Maaaring lumabas ito sa panaginip, sa mga usapan, o kahit sa mga random na post online. Ang pangalang iyon ay may dalang mensahe, mula man sa isang taong nakatakdang bumalik, o mula sa isang gabay na sinusubukang kumonekta sa iyo. 2. Isang kandila ang pumipitik saka biglang namamatay. Sa pamahiing Filipino, hindi ito kailanman basta-basta. Ang biglaang pagpatay ng apoy ay tanda na may espiritong dumaan. Ngunit huwag kang matakot, hindi ito babala. Ito ay senyales na nililinis ang iyong landas sa espiritual na paraan. 3. Init sa iyong kaliwang kamay. Isang kakaibang init na parang may marahang humawak sa iyo. Sa pagbasa ng enerhiya, ang kaliwang bahagi ay kumakatawan sa pagtanggap. Ibig sabihin nito, paparating na ang mga biyaya, kaya manatili kang bukas. Naririnig mo ang tawa ng isang bata kahit sa katahimikan. Isa ito sa mga pinakahiwagang senyales. Kumakatawan ito sa pagbabalik ng kagalakan. Madalas itong ginagamit ng mga espiritu ng ninuno upang ipahiwatig na tapos na ang paghilom at pinahihintulutan ka ng muling maging masaya. 5. Paulit-ulit na mga numero, lalo na ang 111, 222, o 1,212. Ito ay mga activation codes. Ang 111 ay bagong simula. Ang 222 ay pagkakatugma. Ang 1,212 ay banal na oras. Kapag nakita mo ang mga ito, huminto ka sandali. Magpasalamat ka. At magtiwala. Maaaring lumitaw ang mga senyal na ito isa-isa o sabay-sabay. Ngunit darating ang mga ito. Dahil ang universo ay hindi nagtatanong kung handa ka na. Ipinapakita na lamang nito sa iyo na handa ka na. Yan ay huling bulong, ikaw ay itinakdang manalo. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, Aries. Makinig, hindi gamit ang iyong mga tainga, kundi ang iyong puso. Naririnig mo ba ito?
Ang tahimik na tinig, banayad ngunit matatag, parang isang sinulid na marahang humihila sa iyo pasulong. Iyan ang huling bulong. At ito ang sinasabi nito, hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka kailanman nahuli. Inihahanda ka lamang na manalo sa paraang tatagal. Hindi ito tungkol sa pagiging mas magaling kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging ikaw na pinangarap ng iyong mga ninuno. Ang ikaw na pumuputol sa mga siklo. Ang ikaw na muling inaalaala ang sariling apoy. Ang ikaw na hindi na kontento sa simpleng pag-survive, kundi inaangkin ang lugar mo sa liwanag. Dumaan ka sa mga bagyong hindi kailanman makikita ng iba. Nanatili kang tapat kahit wala kang natanggap na kapalit. Hinawakan mo ang iyong bisyon kahit sinabi ng mundo na bitawan mo na. At ngayon, ang lahat ng iyon ay bumabalik bilang isang banal na gantimpala. Sa mga oras ng katahimikan, lalo na sa gabi ng Pasko, mararamdaman mo ang isang pagbabago. Parang binibigkas ng hangin ang pangalan mo. Parang may marahang tulak sa dibdib na nagsasabing, panahon na. Iyan ang universo na nagpapatunay ng matagal ng alam ng iyong kaluluwa. Ikaw ay itinakdang manalo, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa pagkakatugma ng tadhana. At bawat hamong hinarap mo ay hindi upang wasakin ka kundi upang gisingin ka sa katotohanan ito. Ikaw ay pinili. Aries, ito ang panahon ng pagbabalik ng iyong liwanag, hindi bilang isang munting sindi kundi bilang apoy na magpapainit sa buong landas na tatahakin mo. Hayaan mong ito ang maging paalala mo. Hindi mo kailangang habulin ang matagal ng para sa'yo. Kailangan mo lamang tumindig kung saan pinakamalakas ang iyong espiritu. At ang lahat ng nakalaan sa iyo ay hahanapin ka dahil palagi ka na nitong hinahanap. Sa gabing ang lahat ay tila humihinto, kapag ang mundo sa labas ay tahimik at ang mga bituin ay parang mas malapit kaysa dati, magsindi ka ng isang kandila, Aries. Hindi para makita ng mundo, kundi para maramdaman ng iyong kaluluwa. Ang ritual na ito ay hindi komplikado. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling bagay, katapatan, presensya, at tiwala lamang. Kumuha ng malinis na papel. Isulat ang isang bagay na tunay na minimiti ng iyong puso. Maging tapat. Maging matapang. Hindi ito basta hiling, ito ay isang banal na pahayag. Tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Bago ka matulog, ibulong mo ang mga salitang ito. Kung ito'y para sa akin, ibigay ng buong liwanag. Kung hindi, palitan ng mas mainam. Pagkatapos, matulog ka ng may tiwala, hayaan mong ang universo ang gumawa ng natitira. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala tayo na ang anumang binitawan mo ng may pananampalataya ay bumabalik na mas pinalakas. Ang ritual na ito ay hindi mahika, ito ay pagkakatugma. Isa itong paraan ng pagsasabi sa banal, handa na ako at nagtitiwala ako sa iyo. Dahil kapag binitawan mo ang kinalabasan, saka mo tunay na nabibigyang daan ang biyaya.